Nadagdagan ang kita ng micro, small and medium enterprises at lokal na komunidad na nagpapatakbo ng negosyo sa mga lugar ng turismo sa Misamis Occidental. Yan ang ulat ni Jam Rukat ng Philippine Information Agency, Misamis Occidental. Nagkakaroon ng pagtaas ng kita at pag-angat ng kanilang kabuhayan ang mga micro, small and medium enterprises or MSMEs at community-based tourism organizations or CBTO na nag-ooperate sa iba't ibang tourism sites sa lalawigan ng Misamis Occidental habang dinadagsa at ginalugad ng mga turista ang lalawigan. Ito ay kasabay ng pagsulong ng pamahalaang panlalawigan at mga munisipalidad nito sa pagpapaunlad ng turismo sa kanilang mga lugar na naaayon sa programa ng pambansang pamahalaan sa kampanya nito ang Love the Philippines. Ibinahagi ni Oyos Mendoza, isang Misamis non at proprietor ng Purple House Restaurant sa Ascenso Global Gardens, Tangub City, Misamis Occidental, na nagsimula siya sa pagbuo ng sikat na niyang ubi cake na available sa mga tindahan ng Purple Yum Cake na mayroon ng 177 outlets sa buong bansa. Nang magkaroon ng pagkakataong mapalawak, itinayo niya ang Purple House Restaurant sa sarili niyang probinsya. Ang Ascenso Global Garden po ay isang structure na binuo ng province of Misamis Occidental. Isa lang po kami sa mga privileged few na binigyan ng opportunity to be part of this. Isa pang destinasyon ng mga turista sa lalawigan ng Misamis Occidental ang Sapang Dalaga Floating Cottages at Floating Playground na pinamamahalaan ng munisipal na pamahalaan ng Sapang Dalaga at community-based tourism organizations nito na Gleaners Association at Lifeguards Association. Ga-focus mi sa community-based tourism organizations because we want ang mga tao mismo sa grassroots, kung asa dapat ang destination, sila pinakauna. Mo nang ang amua diri inclusive gid mi. Kung ikaw mag-invest diri sa amua, dapat ang imuang mga trabahante taga kaluya. Sa per capita GDP na 199,106, nasa ikalima ang Misamis Occidental sa 82 probinsya ng Pilipinas, ayon sa Philippine Statistics Authority. Nag-aambag din ito ng 17.5% sa sektor ng serbisyo ng Northern Mindanao.